Ma'am, so just a clarification. So ibig sabihin, hands-off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Gold na naman ang pinag-uusapan. Hindi naman campaign natapos-tapos joke yung gold na yan. Ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos mahilig sa mga mag-joke sumuporta si sa kanya, Duterte, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayo stupid. But anyway, we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news. Lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya. At nakatapat ka nga, Indigo. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit? Kaya nasagot na yan, matagal na nga yan, yung issue na yan. Wala naman silang napatunayan. Economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay, now, ang nakakapagtaka lang tayo, naman talaga. Pag mataas, hindi ito ibenta mo. Ng dating pag mura, bumili ka, di ba? Siguro bago siya magbigay ng itong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanyang mga statements. Hindi naman detailed. Parang sa stock market lang. Niya, again, as a lawyer, he is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Laging paintriga. All we want here is evidence. Tanim ebidensya lang naman ang alam ni Digong kasi. Si PBBM tanim intriga lang siya. Nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and managed ito. No, solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Ay, nako, Tico. Sonia, you, People's Journal. When you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman. Kaya pakahilig mag-joke ni Duterte. Si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito tas na mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies. Joke ba o seryoso? Tanggol naman yung mga alalay niya. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news or mas formal na word, disinformation. Napakahilig kasi mag-fake news ni Duterte. Thank you. So, plagat kay Atty. Claire. Do we still have questions from our media friends? Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel
Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. Isa pa And to, I si quote yung sinabi Panel. niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. Huh? For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrollment. Samantalang sila yung fake news ng fake news, sasabihin nila yung So, si pangulang Atty. Panelo yung pinaka-source ng fake news. YouTube Dobra. Premium mainokset on YouTube ja taustatoisto, jotta voit katsoa videoita kun luet, haet, shoppaa. Si Atty. Panelo yung nagsabi na Sira ulo din to si The Panel. biggest spreader of fake news. Parang di siya spreader nanonood ng ng mga fake ano, news. Unang-una, ng mga vlog ng usapan mga dito kampi niya. ay Di niya ba about the na-verify yun o Bakit kailangan baguhin? pini-verify niya ba yung mga Nagdadivert ba sila? sinasabi ng mga Yung issue kampo tungkol nila? sa kay OJC nasa korte. Hindi ba na. fake news yung mga yon? Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Thank you, Yusek. We have more questions from MPC. Dave Padilla, PTV4. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po Bumalik na daw ang droga sa Davao. na bumalik na po yung droga Di ba sa dati Davao, naman? Cebu, and Manila. Marami Di naman na naalis yun, di ba? ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction. Mga tauhan niya nga sa Davao, including munisipyo Davao City. ni ang anak ni Duterte. Kung Davao City pinag-uusapan natin, Nag-positive sino ba sila. ang mayor ng Davao City? Sa droga. Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Tsaka may tukhang sila, hindi ba nila natanggal Again, yung tingnan natin, nasaan droga dun sa kanila? ang data patungkol Tapos pangarapin nila yung 6 months sa Pilipinas. Kung Tatandaan Pilipinas, natin, sa nung panahon lugar niya. nila, hindi man At lang least ngayon may record kung tanggal may yung namatay. droga Nung panahon doon. niya, Tapos meron yung mga bang nare-record doon sa mga yung biglang mga nawawala drug ng mga lord tao? naging kaibigan ng Tanong lang Duterte. natin yun. So dapat Ano ba yun yan? siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Ivan Medina, GMA7. Congratulations kay Atty. Claire na numpala siya bilang music. music. po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na po ba ang magiging Malakas na ngayon communication ng... stance ng Sa bagay, malakas naman Administrasyon dati Marcos ang starting administrasyon. Pero dahil kay Atty. Claire, Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalam tama. ang damdamin natin sa pagsasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome Tama. levels? Yes. Saka po lang naman ni We have to Duterte fight yung mga for fake that. news, We di ba? have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan, ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga puro na ganyan walang ang basihan. ginagawa ng mga Kasi kampo ni Duterte. Puro intriga. ang pinapasok sa utak natin. Puro kasi sila tanim ng intriga. Inamin naman ni Duterte yun. Sa bansa, sa ekonomiya. Hindi ko ba? Thank you. Marisa Lalili, News 5. Hi ma'am, good afternoon once again. Ma'am, just so mas maintindihan po namin yung mandate ninyo, are you also considered as the presidential spokesperson? I am not a spokesperson because the president will be speaking for himself. Okay, ang mandato ko Okay. is to Okay, explain, guys. to expound, ano man Ganito lang ang muna.